Dumala ang hinungdan nga nagpadayon na ang kadautan, ang wickedness ni gimog na ni Lord nga kalibutan tungod kay ang mga Kristohano ang mga katawan sa Diyos nga ipanagtawag niya dili ka saturate, dili ka reach out, dili paka-penetrate sa nagkalain-lain nga hukong sa katilingban ni nga kalibutan. Because the people of God doesn't respect in all aspects. Diba, it is the prayer of Jesus Christ. Let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Diba, mauna ang prayer ni Jesus? Pero mostly sa mga Kristohanon gatalaw, ang pinakadako kayo na rason nga nung gatalaw, because we do not have we do not prosper in all aspects. Basic elementary kayo, we will only seek first the kingdom of God. Bitalian anak ko ka ng kadlaw. May igsuon salamat. Dahil sa piniglaing matho nga daw recess kamunta. Nagpabilin pa nga tumuto. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. We do not seek first the kingdom of God and the King's righteousness. That's why not everything, only some of things, not everything, not all things has been added to us daily. Ngano kakapuyan ta sa pagpabuhat sa ulan sa Diyos. Hoy, bisan ang kusog katakos nga atong gagamiton atong paghapong pagmali. Dili na una mag-igso. Kusog katakos na unta kagahuman sa Diyos ang gamiton na. Aron dili na kapuyan. The reason why we burn out is because human effort makes. Muna gisugdan ako may suon yun sa pagpangutan ng kahibalugata, it is the perfect will of God. That God wanted to bless us in order to be a blessing to the world, to the nation, to the city, to all barangays, to the governments. That is the will of God because He is restoring everything. Pagkamot ni Ginoong Hesus, gi-restore na ni Lord ang tanan. Ang problema, wala kayo na ito na something. Unsay purpose. Nga nung niyali ang hari sa ng hari. Ginoos na ng Ginoo. Ibiyaan ang langit mo nilang sa kalibutan. Why? Tungod kay gusto sa Diyos i-restore ang tanan. In all aspects, He wanted to be restored. And God will use us Christians to also restore every corner. Ano nga kalibutan, tanang kasukan, ang kalibutan, that's why hinang kita go to all the world. But we cannot saturate may suko dili ta maguswag. Una sa tanan maguswag kita sa espirituhano nato. Kinabuhi. Daga na nga atong baruganan, atong pagtuo, ang atong pagsalig, ang atong pagigugma sa Diyos nga kini maguswag yun mga iso. Kabalubatan, it is also the prayer of John. Sa yun si John sa 3rd John chapter 2. I pray that you shall prosper. I pray that you shall prosper in all things, even as your soul prospers.
Kung ano gisulti ni John niya, yes, na ay nag-prosper. When it comes to souls, karon daghan na nag-prosper. When it comes to spiritual gospel. But instead of building the kingdom of God here on earth, they were building their own kingdom. Yung sila na ang natubod. Uning mga pag-ampok ni John. Dahil siya nga, I pray that you shall prosper. Meaning to say, all things. Meaning to say, spiritual, material, financial, physical. Giginahanglan kaayo. Kini nga mga butanga in order to redeem. Ingata sa pulong sa Ginoo, redeeming the time for the days are evil. Kung dili nimo makita ang tinuod nga igsura sa kalibutan karon nga igsuon, dili gid ka makahimo sa buluhaton sa Dios. Ginamit ang kusog, katakos, nga mag-uswag sa atong kinabuhi, uminto, mag-increase sa atong kinabuhi, aron mapatunan nato ang desire to reach out the world. Pagdagon sila sa tiinan sa Diyos. Pero naayo sa kabutang pod, nga babagpod kaayo, no? Babagpod kaayo sa kaning prosperity and success. Unsa na siya nga klase? Unsa na siya nga butanga nga babag sa number 1 kaini nga babag sa prosperity and success sa mga Kristiyano. Ingon ang Proverbs chapter 28, tanaw na to ang Proverbs 28:13. Ingon din ha, if you hide your sins, you will never prosper. Kung taguan mo ang imong sala, dili mo isugid, dili mo isulti sa Diyos, dili ka maghinulsol, dili ka mo asinso. Ingon niya, Proverbs, nakita ninyo? Proverbs chapter 28, verse 13. But he who but he who confesses it and forsakes it, di ba yun na, will receive mercy. Number 1, di ay na siya mga igsuon. Tanaw na po, Isaiah chapter 59, dagan ka pa ngayon ang sa Ginoo, dagan ka, Lord, desire gina ko ni Lord, desire gina ko, Lord. Pero ininyo sa Ginoo yan nahuway. Siguro ka dili siya kaharong matanaw kumugaw kay bulingin ta because of sin. Dili siya mumuog gamot na dili ta niya ma-reach out. Dili po siya bumol nga dili siya kadungog sa atong mga pag-ampo. But ingon dito mga igsoon, it is because of your sin. Siguro maingon ta nga, kung naman ko na ginulsol sa adlaw pa nga gidawat na ako, sige Jesus na ginulsol naman ko sa akong mga sala. Kaya nga di ay, dili ta makasala matag adlaw. Daghan kay gakahimo na ito ang sala mga igsoon. Atong yung karon nga, this is one thing, one ko sa kabutan nga, pakababag kaayo nga dili ko ka usod, dili ko ka asinso. Kay ganing yun nga butang nga maudyod ni. Daghan kaayo tag mga nailhan mga igsoon nga sa kanila kinabuhi nga wala pa nabago, grabe kaunti-un kaayo, pero sa bagong kinabuhi nga nabag-o na diha kang Ginoong Kristo, nanganay panalangin nga gaawas. Uy, nakahibalo nga ang nakasampong nakabara sala yun. That's why we do not prosper. Tapi sa nung sa atong buhato, dili taga lampos. Dili taga uswag, dili taga lampos. So kung ang atong Kristohanon nga ginabuhi is a journey, then we need to know how to prosper and succeed. Kanang panalangin nga nagsumikat yun sa Ginoo dili sa discourse pagaganina kay ang ikahatag sa kalibutan limitado.
ang igahatag sa tao limitado. Si Pastor Sam kanang tuburan lang kana nga mahubsan. Pero ang akong Ginoo tuburan sa tanan nga dili gyud mahubsan. Amen. Pero gamay ra na kay balo niini nga kamaturan. Mo na nga makuntinto ang mga Kristohanon. Kumusta? Gihapon, same as usual. Dili dapat mo igsuon. Dili makita ang kahayag kung muingon ta nga same as usual, ha? Kung sa year 2020 lisod dapat 25 na ron. 5 years ago lisod ko dapat 5 years ang pag-abot karon dili na ko lisod. Amen. So sama ba sa ka-eskwela ka, first year college, grabe yun ka lisod. Second year college, medyo karang-karang na naka-adjust na. Pag mo third year college, adjust na kayo. Fourth year, fifth year, ay, nabaw na. Iuna-ana mo nga igsoon dapat ang Kristohanon. Dili nang same as usual. Tanawa ang Diyos, kung tinuod ka si Kristo, ginawat mo sa imong kinabuhi, ipasulod mo na, ipahari mo na, siya na ang hari sa imong kasing-kasing. Your life will never be the same again. Amen. Tinuod na siya mga igsuon. Amen. Sa kinabuhi na ako, duha ang nawala, nga minahal sa kinabuhi. Pero, nakaingon ko, dili tong duha nga nawala, nga makapapugong sa akong pag-uswag niya sa espirituhanon nga aspeto, finansyal nga aspeto, tungod kay wala dito naka-anchor. Amen. Kanilang duha ang panalangin nako, naa sa Dios ang panalangin. Munang makapadayon na gyapon ko Lord sa pagtindog ug pagbarog sa pagpamuhat nga dili kinahanglan ni spotlight kun dili bisan kaya importante ikaw nakakita, ikaw ako naa kanunay uban sa journey. Salamat po sa Ginoo nga Lord, salamat kay Lord nga wala ko nimong gibiyahe aning akong journey every morning. Nga kung ako ma-recall my son, how many years na namugin si Pastor Sam sa una nga ayaw lang sa pagkuan, tulog lang sa kay gagmay lang pinatulgan, pero dili ko gakuha, dili ko gadirahay kong strength, dili ko gadirahay kong power, at dili pwede Lord. I do not care kung gamay lang mag-views, I do not care kung kanang gamay lang mag-react. Lord, because I am serving you alone, wala sa tao. Ikaw ra nga akong gialagaran. Ikaw ra dapat ang mahimuot aning tanan. I do not need to demand views. I do not need to demand mga reaction, no. Wala ko naghimo ani para nga makuha na akong attention sa world, no. Naghimo ko ani Lord kay para lang yun kanimo. Para sino kay mayaan na yun, Lord. So na ay mag-view sa wala, na ay mo-join sa wala. At least nag-encourage ko. Pero ang importante, naa sila wala, naamang ka Lord. Naa ka Lord. The more I become strengthened, sa ingon anak na inaanak na paglantaw mga igso, ganili na yun ta magtanaw sa kanatitang world point of view. Di ba karon kung naa kay mga online, inanglan mo agit ka. Ang singalan na mo kuan ka sa competition nga kinanglan you have to maintain mainana dili ko nga Lord I do not need to struggle kaya importante Lord sa ako seek first the kingdom of God and His righteousness mao gyud siya importante Lord I do not need to aspire pa sa mga pang mga butang para no. It is for your glory alone. It is for your glory. So may son, kung atong tanawon diri ba, nakita nato ang sala diri ay, no, number 1 gid kaayo ang sala nga makababag sa atong pag-uswag, sa atong paglampos. Because our Christian life is a journey. We need to kinahanglan nga mag-uswag ta o kinahanglan nga ulampos ta sa atong journey.
Nagkanakaroon kaayo, bibiya na sa pagpangalagan, ipang kapoy, ipang burnout na, ipang kapoy. Mayroon sila, mahurot ang atong kwarta niya. Na mga inanak ng mga Kristuano, kapoy ba kayo sa tanan? Lisod ba kayo i-cook up sa standard? Igsuon lisod kung dili ka mo gamit sa pamaangin sa Diyos. Kung ato lang kaugalingon, kusog, katapos, ato kaugalingon nga human way, human effort, dalita ka po yan, dalita ka burnout. That's why, ikinahanglan yun ang pulong sa Ginoo. Ikinahanglan. Muna giingon ni Diyos mo. So, tanaw na to, mga igsoon, so we need to know, kung ingon na magaling mga igsoon, we need to know how to prosper and how to succeed in life, in our Christian life, until the end, hangtod sa katapusan na mga adlaw. Kaya kung dili ta makahibalo kung unsa o di ay, adi kita makalapos, dili ta makalahu sa atong journey as a Christian. Because, usa lang gid ang purpose sa tinuod Kristohanon, usa lang ang purpose. Lord, whatever may happen, basta kay, pagbalik di mo, usa kong maimong balikan, umupuyo, ikula nang ignalian sa langit ni everlasting. Mo na siya ang objective, mo na siya ang goal sa tinuod ng mga Kristohanon, because this world is temporary. Temporary lang. Kakakita na nato mga iso ng mga kagahitabo, kita ko hilig sa online. Grabe ang kagahitabo sa lain naso, di ba? Nga makapasalamat ko, Lord, salamat kay kami, di no, i-spare din mo. Nakita din mo, Lord, siguro ang katapos na mga dili kaayo, dili ni inaanak ka, kuan kaayo nga buntugon ang mga kalamidad, na dali na mo mabuntog nini ang mga kuan, mga kagahitabo sa kalibutan. Thank you, Lord, because it's a sign that God spare us because of His love. Natayin ko, Lord, thank you kaayo, Lord, nga Pilipinas. Pero kung tanaw na to, ang laing nasod, grabe na mga katalagman dito mga ison. Grabe ang mga katalagman. It's a sign. Gakaumpos na. No? It's a sign that the world, no, is going to an end na. Dili yun, nagpasabot nga dili yun ni mulungtad hangtod sa kanturan kini nga dapit. Kaya usara yun ang dapit na mulungtad hangtod sa kanturan. Kana langit ra gyud na o kinsay gusto mo ato ana. O di baluan na to karon. Kinahanglan mahibaluan na to on how to prosper and success. Usa ang pag-uswag sa tanang aspeto usaon nga makalapos kita o mabati na itong tingog sa ginawin, well done. Diba? Kana kay aspire na nato, well done, my God, and faithful servant. Isa may wala nang andoy, ana, ako nang andoy ko, number 1 ko, Lord. Praise the Lord. So diba makita na ito may ison sa verse 5. Sa verse 5 na ito makita. It is no man shall be able to stand before you all the days of your life as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. So mali primero. Wilson. Do not forget. Do not always remember the promise of God. Na-confirm na dito sa Hebrews chapter 13, verse 5. I will never leave you nor forsake you. Kita may biya sa Ginoo. Doon niya minan, Lord, gibiya ako nimo. Kung madungog pa nato ang tingog sa Dios na kusog ka na wala gid ka na ko gibiyahe. Ikaw ang niditor sa journey. Ikaw ang nibiya, dili ako. Mo na dili taga-uswag. That's the number 1. That's the number 1 reason na dili taga-uswag kay tagabiya tas Ginoo. Nalimot tas promise ni Lord. Tanawa, I will not leave you nor forsake you. Dili tagyud kabiyaan. Hagas na mubi
Mubiya si Lord that He is an omnipotent God. He's all powerful. Wala tayo laing gikinanglan gahong sa Diyos. Hagdas man siya mubiya kay He's an all-knowing God. Nakaibalo siya sa tanang detalye sa atong ginabuhi. Hagdas mubiya siya nga He is an omnipresent God. He is everywhere. He is in every place at the same time. Hagdas mubiya. Ikaw ang nibiya sa Ginoo. Pinana ang mga litanya sa Kristuhanan pag awag as kalisod, mo man nga nagkalisod-lisod, kay wala man magkuna-una, wala man gihinumdumi ang saad sa Diyos, nagpapag kay nalimo sa sulti sa Diyos. So how to prosper? How to succeed? Always remember the promise. Ayaw ka, mga puno, mga Kristuhanan, always, Lord, salamat. We cannot claim the promises of God during our prayer time or our quiet time because we are ignorant of the Word of God, of what the Lord has said in His Word. Wala tayong pang bit-bit. That's why we cannot claim the promises of God. Wala tayong pang bit-bit na pulong sa Diyos. So you see, diha nagpulang ng mga Kristohanon. Bungaw. And the second one, makita na to, aside from always remember the promise, do not forget the promise of God. Sa verse 6, ingon din na way suot. Be strong and of good courage. Yeah, ingon din ako. Be strong and of good courage. For to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. See? The promises of God, kinahanglan dili ka maglimot sa saad sa Diyos. Kung samtang gawna-una ka kanunay sa mga saad sa Diyos, munay mo drive sa imo. Munay mo drive sa imo nga you have to be strong and of good courage. Kung wala kang hinumduman, no? Wala kang sagpuluhon ng pulong sa Diyos, saad sa Diyos. The word and the promises of God, wala din ha. What makes you become strong and be courageous? Wala mag-drive sa imo nga mamahimo kang strong. Kay ang pulong lamang sa Ginoo ang makahimo nimo nga strong and courageous. We need the strength that comes from the Word of God as a nourishment sa atong soul. Usa na gyud ang nourishment sa ato para sa atong spiritual na mind para mag-prosper ta, mag-uswag ta, muuminto ta sa atong spiritual nga bahin. Pulong ra gyud sa Dios. Strength and courage that comes from the Word of God. That comes from the nourishment of the Word of God. Ang sa may rason na ang mga Kristohanon maluyahon. Dili strong na buntogon ang mga pagsulay. Because the enemy will not give up easily. Baka din ka sa imong journey as a Christian, para di ka mulampos, para di ka magustuwang. But what makes us to become courageous and strong? Pulong sa Ginoo mga igsoon. So gikinahanglan kaayo ang pulong sa Ginoo nga mo strengthen sa ato, nga mo nourish in order to strengthen us and gives us courage. Wala gilaing maigsoon, dili talo-talo sa tao ang mahimo sa ato nga strong and courageous. Dili, pulong na gyud sa Dios may igsoon. So you see, we need the strength and courage that comes only from the nourishment of the Word. So importante kaayo galing mao sa in the most neglected kaayo nga area sa Kristohanon kinabuhi. That's why no wonder na mga maluyahon kaayo nga Kristohanon dagan pag naay pagsulay dagan. Yung sa dili mo synchronize ang atong wallet sa atong kinabuhi.
magwali ta og pagtuo, pero ang mga tao magawalihan na itong pagtuo, dili man makita sa itong ginabuhi ang pagtuo, ang faith. Magwali ta og pagsalig sa Ginoo, pero dili makita sa itong ginabuhi ang pagsalig. So, ang kinabuhi nako will always be, should be nourished. Kinahanglan nga, inaris pa ang atong spiritual life, spiritual na kinabuhi sa pulong sa Diyos. No? So you see, kung kana magaling ang pulong sa Diyos, gahatag nourishment sa atong kinabuhi, Kristohanon, then, for example na lang, kung gabasa ka sa pulong sa Ginoo niya, na akihan ni mo pulong sa Malakay chapter 3 verse 10 nga nagingon dito nga test me, the only passage in the Bible nga nagingon si Lord nga sulay ko, testing ko. Wala na yung passage in the Bible na nag-challenge si Lord nga test me if I will not open the windows of heaven and I will not pour out all. Dili, wag mo na ito kasulayan si Lord lagi. Mansad ka lang hinungdan na dili taga prosper, dili taga uswag sa tanan nga aspeto. Nag-challenge na ni Lord sa Malakay chapter 3 verse 10. Test me if I will. Testing lang ko. Wala mo na panahon bitang mo isuod na. O sa'yo, magpuan na nag-aaway nga. O bori, magsaw na nag-aaway. O kabalaka, hindi mo ko'y maputal ko sa kurinti. Ako'y pabayad pa sa kuan. Ako'y kanang polis ko lang ako dito. Sumagori na lang ta. Anawa na. You will never become strong and courageous. Malimot ka nga, ay, passers-by, raman ay kuniling ang kalibutan. So I had to leave behind everything that will hinder in my journey. Ako kita siyang labyan. Yaan ko kita. Kaya di ko makapanayon sa akong panahon isip Kristohanon. Aron makuha ko ka ng promise. Aron makaabot ko ng promise nila. So, for example lang Maison, Malakay 3:10. Sa dihang nabasa mo na siya, if you know that word of God in Malakay chapter 3, verse 10, and you desire to believe it. Ay, pagpabilin nga na-desire lang ka, natuhuanin mo na. You have to decide to believe it. You have to desire and decide. Decisionin. Yun ito. Decisionin. Gano'n ba kayo ko? Kayo decisionan ko na lang kung may ito. No? Wala lang ko na pabilin nga nag-desire, nagtimuha. Pabilin yung decisionan mo. Yun na rin. I decided to do it. So if you have that desire, decide to do it in order to see the results after doing it. Oh, kaya challenge. That's a challenge. That's a challenge. Di ba mo na challenge gina ni Lord? Okay, kasi wala mo submit anak na challenge ni Lord na wala ang experience o panalangin. Oh, kahon. Okay, sila ka-experience sa panalangin. Ako na number 1, Lord. Ako na. Oh, di ba? Nag-enjoy sa panalangin. That's powerful. God is. Inanap magkakalan si Lord. Inanap magka-faithful si Lord sa iyang saan, sa iyang promise. Ang Bible ngayon na, let all men be a liar, but let God be the Lord. Hindi ba kapon si Lord? Hindi, kay challenge ko ni Lord. Si Lord. Mampot lang yung scoring ni Lord. No, inana. It's a challenge. No, so, and then, afterwards, you will become strong and courageous. Pag himuon na mo, because you believe it, marang lisod man, Lord. But you believe it, and you desire to do it, and decide to do it. You only not, wala lang ka nag-decide, kundi you decide, decision and you to do it, in order to see the result after doing it. And then, you will see that you will become strong and courageous. The more you do it, the more you become strong. Kakakusgan ka ba? Wow! Ano man, ang pulong kahatag ng nourishment and strength.
Because you have proven it. Kaya nag-proven mo, ay, mao yun di siya. Mao yun di siya ang principle di ay yun, o prosperity, mao yun di siya ang prinsipyo. Because that's an obedience of the Word of God. That's an obedience of what the Lord has said in His Word. Aside nga gi-test, gi-submit ka sa testing, sa challenge niyo, it is also, no? Manifestation sa na siya maigsuon. It is also a manifestation of faith. Also. Kay, the more you do it, the more you experience the blessing, the more you become strong, and the more you become courageous. Di ba, kung kusgan ka, kung maluyawan ka, masakitan ka, ay, wala courage, di mo rin maizon. Pero kung kusgan ka, and you know, nga, nag-angkor lang ka sa, kung salay sa atin, Lord, kung salay, then, muna gahatag sa imong courage. Muna katukmag sa imong nga, mag-desisyon ka aning nga butangan, lisod man. Pero muna imutukmag sa imong, nga magmaisugon ka. Kay kusgan man ka. So, you see, ang kusog o ang courage, magpuwan gini na mga iso, dili, kung kusgan ka, then, courageous ka. Magpuwan gini ay ang strong. That's why, ingon gini na, be strong. Only lang, pag makusgan lang, o maisugon lang. Alam, only be strong. And, ingon, amo sa Bisaya, o inaani ba? Kasi nga, pag makusganon lang, o pag maisugon lang, sugod na siguro ang courageous, no? Pag makusganon lang o pag maisugon lang. Kaya bitang Kristohanon nga wala yung bahala pag bukid, bahala pa o gamay lang ang sipyan, mahulog ka na sa dalama, kay ato pas Bible study. Bahala pag Bible study, walay kurente, walay suga. Na walang ka ng si tawagan ni kanang gaikon mga inana bahala pag ulan, bahala pag bagyo, kanang mga inana grabe ka courageous. Kay iniwilon, ikaw na nagamit sa akong lawas, ikaw man ginawit nang gawin sa akong kinabuhi, na kung itungod ko rin madisgrasya ko, o di mas siya, dalo, kay madisgrasya ko, di nananay ko di sa imong tilan. Pero kung gamiton pa ko ni mo, iway, may-inspire ba ko ni mo sa akin ni Lord? Di ba? Kami ni Pastor Sam sa una, mag-atong Bible study sa bukid. Pita pa yun, ulan pa yun, pag hinahinay ka yun, upuan kay, kung dili ka masipit ang gamay ang imuntiin, may slide ka, dalaman na dahil na. Ang dalan, maggrabe ka naro ang dalan. Ngit-ngit, kahit mag-Bible study lagi. Baklay, alang-anong sakyo ni mo itong ginatong klase nga dalan, nga, danlog ka ayo, tiil na sa tawang mo igo, unya sipyat kamay, bulog gagit sa dalama, dili yun. Binaklaya yun. Mag-Bible study. May gani ka na kandila isa, igura ka yung mahayagan na ang Bible, na makita din mo ang mga scriptures, o kira. Di na nimo kakita ang mga naon sa mga tao, mag-Bible study na nimo. Ay wala, may suka. Tugong ko na lang pasigaw ito ang Bible. Ang lighter, ay lighter. Tugong ko na lang nangungayson, pero di mo kakita ang mga naon sa mga tao, kay ngit-ngit man, wala may suka. But you're so courageous because you're so strong. And your strength depends on the promises and the word of God. Nag-angkor niya ang imong pagka-kusgan, ang imong pagka-maisugod, nag-angkor niya sa pulong sa Ginoo. Di na mo mabangbang, inanang ang klase ng Kristohano. Be strong. Kung siya ikaduha mo yung iso, nag-isgot na how to prosper and succeed. Di ba ganahan na how to prosper in all aspect? Di ba yung ni 3 John 2? Yeah. In all things.
Kung itag in all things, in all aspect, di ay, gusto niya. Dahil siya, even as your soul prospers. Ana si Jan. Dili ta magpuntinto ngayon. So, nato, dili ta magmuswag. Dili ta magmuswag. O laos na dili ta magpuntintuhan to. Dili ta mulakos. Wala pa. Naapa tao. Atong journey. Kamulo pa. Pero lagay na kayo ng undang. Dili man strong. Dili courageous. Nangundang na sa pagpangalagan ni back out. Uy, listen pa na ini. Ami kong bed of roses na. Uy, ano? Isa may nagsaad na bed of roses. Wala nagsaad bed of roses. Nasave galing ka. Ingat ni Jesus Christ, if you wanted to follow me, take up your cross. Lang ka. Hallelujah, Lord. Deny yourself. Anak mo na ni Jesus. Pero ang banus ani, everlasting. Walay kinutuban na kalipay. Once of the sage of the Jews, where a place where there is no tears, there is no crying. No? Wala na. Wala na'y paghago, wala na'y pagtrabaho, kay higpit ng klases kinabuhi. Hindi ka gusto na, kung gusto ka na nuloy, kaya biniginabuhi sa kalibutan, wala, yuy, undang na stress, wala'y undang na struggle, wala'y undang na problema, wala'y undang nga kasakit, kawadon, balatian, sa baka na. Gusto ko na, Lord, kaya malawag na bitaw ko. So we wanted to success. We wanted to success. We wanted to have a success. And we wanted to prosper, di ba? So, be strong. Anak simple, giingnan ni Lord si Joshua, be strong, only be strong and courageous. Kaya tanawan ninyo, tingnan na Ginoo, no? Siguro, may makina mo na tanawan ninyo. Look at it, side beyond side, ka lang saan na ko nga promised land. Filled with honey, filled with milk and honey. Huh? Look at it. Ano siguro, kita magod mga insong, ganili magmutawag. Look at that heaven. Kaya bitang, mo nang tutok lagi kita sa agalanan. Kining atong Kristohano, dagan sa lupa ni Kristohano. Diba? Tutok lang sa, ayun, ipingi, kaya makakita din mong mga depekto, mga problema, mga kasakitan na, ayun. Kung gabiyahe ka may soon, ayaw yun pagpanayon sa biyahe. Ayaw pag-park. Pag na problema, parking man ta. Dahil na ta sa siging, so you see, sa gripping na ta, parking ka. Continue the journey. Continue to travel. Using the strength of God. Do not use your own strength. Kay kabuyan lagi ka, burn out lagi ka. So this life is a journey. Inay mo tapad. Ilabi na rin mga wiping, inay yung tapad. This life is a journey. Continuous journey. Lili mo parking sa kapitan. Continuous journey din. Ayaw parking sa danan. Baka kita ka yung mga kuwate at mga parking ka. Amen. So, sa verse 6 na siya, makita ko yung zone. So, ano na sa verse 7? Sa verse 7, only be strong, dapat tayo makita din lang. Only be strong and very courageous that you may deserve to do. As a verse 7. Di palit yun ang be strong and courageous. Sa 6 of 7, no? And sa 7, only be strong and very courageous that you may observe to do according to all that all the law which Moses my servant commanded you. Moses servant, my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Namunang kung gayno na yung parking, kung biyahe ni, tutok yun sa imong dalanan. No? Kung may papasamot alam mo yung soul, do not turn away from it. For example, nakita na nimo, mauni sulti sa Diyos, mauni instructions sa Diyos, focus on it. Muna mo drive, muna mo
nag-enjoy na ko diri. Ala, basin, ako'y halayo, ako'y, para sila. Labihan ako. Pero dito, maraming ka, nag-lipo ka. So do not turn away from it. Meaning, you have to check your focus while you are on the journey. Kung ka-journey ta karon mga igsoon, ayaw kalimot night and day focus. Oh? Meaning, ang pulong sa Diyos, take it wherever you go. Or take it to heart. Imo nang bitbiton, imo bisan asa ka paingon, bisan unsa pa nga circumstances, bisan unsa pa nga sitwasyon, bitbita ka na maigsoon. Ayaw na siya ipilo dito sa iyang aparador. Nga ako puko na lang. Atong Bible, saan nila kakaabrihan? Kay may pang cellphone nato, may daladala nato sa nasa paingon, no? Niya ka-check nato permanente ang mga notification. Pero ang ato mga Bible, sige lang na may Bible ang cellphone. Sure ka? Ang app sa Bible sa cellphone ang mga pag-pop up na mga notification to, naman, wala naman ay undang ang imong scroll. Tapos pa dahil ka, at iba sa YouTube, yung mga kabali sa Facebook, niya, mo, wala ka, Messenger, hi, hello, niya, nagtapok-tapok lang yung kana. Pero ingon ka, ana, na ang may Bible na po sa akong cellphone. You do not turn away from it. You have to focus. Bring it with you. Wherever you go. Whatever circumstances. Whatever situation. Dadabit-bitan yun na. Ay, malimot na tamo iso. Kakalimot na. Mawala na ang ingon sa Ephesians chapter 6 verse 18. Na ang pulong sa Diyos, mawala siya ang nag-iban. Mawala siya ang espada. O yan, the journey, along the journey na ay kaaway niya, matagpuanin mo, niya wala kay pananggang, kaya huwag kay dala. Can you imagine that? Oh, samod na po, di mo lang may ipit-pit. Nga pananggang. Nga ang espada na ito, mga na itong pananggang. The word of God is the sword of the Spirit. More, yun na itong offensive nga weapon. Wala'y lain na offensive weapon niya na itong nabasahan. Kawas rin sa pulong sa Diyos. Na ang kaway, may pangkaway kay 24 hours. Adlaw gabi, 24 hours. Sa inan nila ni Mayo. Sa, ang ikaapat, no? Ang ikaapat, ang sa ikatulong, do not turn away from Him. Always focus. Ang ikaapat is, muna gingon nila na, meditate it day and night. Nakay ko, Lord, banto ka, day and night, Lord, bisang panahon tulog ni. Bisang panahon tulog ni. Ang kaaway, kapamuhat gapon. Ako many times ko, inanang maisun, Lord, so bungan ako ilang, kagalisun ko, Jesus. Kaya Satan will not give up easily. Uy, kaya, hindi mo, palangit lugar ka, ako nili, patas na. Damay na rin. Ang kaaway. Pwede unaware ta. Unaware ta. Kristuano, relax ra. Relax ra, Kristuano. Nalimot sa instruction ni Lord. Hindi. Meditated day and night. Kinahanglan ako una akong pag-ayo nga, this is the word of God. Para makabantay ko sa mga wiles of the enemy, sa mga deception. Mga linungdan, napakasukunta sa mga wiles of the enemy. Kaya ano ka nang, dili man ang aware ta. Nga, unsay instruction ni Lord, unsay pangay na kubuhakon. Dili ta equip sa word of God, unaware ta, unsay instruction ni Lord. Munang, pag muhimo na ang kaaway o mga lit-out, sukong ta sa iyang mga lies and deception. Nya ang lies naman ni Satan kay half-truth. O nya, half-lies, kanang bitaw no, makana. Kay originally, inanag yun ang iyang uwi mo. Musa bitaw na nila si Adan o si Eva. Uy, bitaw no, kay katunga makat gani. Katunga tinuod. Tanaw, may stories, mga sultis, mga taga-kalibutan. Katunga tinuod. That's why baka compromise ang mga Kristohano. Kaya bitaw sa, no? Bitaw.
tanang mga prinsipyo sa kalibutan. Maka-compromise. But there is only one principle nga ngayon nato ikinabuhi. Kanya yung mga prinsipyo ni Lord, no, kung ang world point of view sa prosperity and success will go contrary to what the Lord has said in His Word, ano din yung king ano, mama niya ang atong pattern. Kung gini ang atong pattern, ang tulong sa Diyos natin, wala na ginaan. Di ba ang kalibutan mo, sige, tigom, ginaan ang kalibutan, di ba? Tigom para sa imong future, tigom para sa imong pag-eskwela, tigom para sa kuwan. Na kung Kristuhan ka, wala ka kabila sa principle of God's Word. No? Inanapod ka na dili ka gani ang imo offering piso ra gyud. Oh, di ba? Kung iyon na. So, wala man kay sa Ginoo, you have to sow. Isaw man. Pero sa kalibutan, tigong sa bangko, tigong. Sa spiritual na aspect, ang principle kay sow. Okay? Kani ako 100 karon, ako rin ko. Dili man makakon si Lord. Ang imo 100, na, tapli-o na ni Lord pag-abot sa panahon. At the right time, ihatag na ni Lord. Sa kanang oras nga gikinahanglan dili mo kana bitaw need na gyud kay kung panaglitan i-provide po na ni Lord dili kay passive lagi ang madapatan ni ana. Malitis mo rin ang madapatan ana. Pero kanina at the right time, at the exact time, ihatag na imo 100, mahimo bilang 1,000. Pag abot ani nga situation na hinahanglan ka 1,000, ihatag na. Ihatag na ni Lord. Siya ang imo 1,000 na imo times 10. So, dili ba kapon si Lord? Dili gyud ba kapon si Lord? Ingon na siya. So, lahi ang prosperity sa world point of view, no? Usa ka na sa compared to sa God's point of view. Kay ang prinsipyo na ara diri na ara diri. May kumainso na naman that because only God, no? Si Lord na ang naay kagahuman, ibalik-balik ko sa akong morning dito. Oh, Lord, ako na ko ang mga aneksyon. Okay, Lord, na inahanap ko yung taniya na, Lord, nga kanang himuon kanila ka partner sa ilang negosyo. Kay gano'n sila, Lord, na ang power to prosper, nahalagin kanila. Itaniya na siya kalabuntang mga isuri. Tinood! Ang mga ingon sa Deuteronomy, chapter 8, verse 18. O sa ingon sa Deuteronomy, kitalaw na po. That we need to always remember the Lord that only He, siya yun ang may kagahuman na makahatag kanimo sa imong para muswag ka. Siya na. Di-remind ko ni Lord, ay, bantong na giday, Lord. So kung malimot ta, nakaw na natin. Kung malimot ta. That's why, di kita dapat malimot mainson. Always remember the Lord your God, the Creator of heaven and earth. Kung sa gamay ng mga problema na ikalimot ka na, you do not remember your Creator, so nanangga siyang may soul. Hello? Bigyan sa nang mutapan, nag-smile pa ba na? Kasi ito na lang sa mga nag-pulay ko na ba? So, sa ingat sa Deuteronomy, basahan ninyo. Deuteronomy chapter 8, verse 18. That you shall remember. Ayaw nyo kalimti ang Ginoo ninyo. Maliwag man mo. Partner ba yung business? The business of God here on earth is to use you. Aron, himo kang manager. Himo kang manager. Kamu manage sa business, there is earth, there is kalibutan. Na kuwan kanang na-ruin because of sin. So here comes, i-restore na balik ni Lord. But He's going to use you. He's going to use me. But before taniya ay gamito, mahusgano, i-prosper taniya both in financial, spiritual, material, physical,
Physical ginano. Di ba pwede mabuhat ka sa Bluetooth sa Ginoo maliyahon ka? Gali ka gani makabaklay. Sabi sa pagsatan niya, amak na gali kayo. Inahalan niya should be healthy. Kung magaw ka, should be healthy. That's why you need to prosper in your physical aspect. Material. You need to prosper in material aspect. Financial. Uy. You need to prosper sa financial aspect. Kaya ka na magalipo-lipo pa. Kaya pag ibaan mo ka ni Lord dito, ipamisyon ka dito, nakay-piti, kaya nakay-porta. Kung yung returns, ana, ay sobra pa sa imong expenses. Sobra pa. Magpita-pita rin ang pinabayan. Pinabayan, gusto na ako maka-afford. Suso. Goy, ang anak sa Ginoo, nagsigpita-kwinta. Goy, pag-abot kong i-bless na ka, hindi na hindi mo maihap sa kalanahan. Kung ganina, do not count the cost, but count the blessing. Mag-uol ka, kung sige kang count ka, that's not walking by faith. Dili na siya paglakaw sa pagtuo, masikag ihapit ta sa imo nang nagasto. Muna na, that is not walking by faith. Hindi na kita walk by faith, not by sight. Pero kanangin kayo, tanong masigit at kita. Masigit at kita din na kita ang milagro. No? That God is a miracle working God. Masigit at kita din na ito makita milagro sa Diyos. Hindi na ito ma-appreciate ka. Kining Ginoo nga ako ginagara no is a miracle working God. Hindi mo makita ang milagro. Mas ito, matingalan na lang ka ba? Mahangang ka na lang ka permanente mo. Kurat na lang ka, maamis ka na yung mga, hala, grabe no, ang 1,000, di ako nagsakamulan na po consumption. Uy, posible na may isawan. If you are single, ako single. Ay lang na video, no? May asawa na. Kung single ka, posible na. Posible na 1,000 mo na consumption the whole month. Nga naman, every day na yung mag-invite. Dito ka mga ako, mag-aunta niya, mag-gawa sa school. Uy, may tatawag ako naya. Kanan daw na yung magtaya ni mo sa pagkaon. Wow, grabe ba? O di na inta ka dito 1,000. Ang pliti-pliti lang ko 1,000, no? There's nothing impossible under the mighty hand of God. Kung sa spirit kita na, ako namin mo reverse. Amen? Everything is impossible. But with God, all things are possible. Ay, gusto hindi ka naman ako sa laigo na sa kabulang ko. Estudyante ka. Pag-as. Kasi imposible. Buntang ko to, hapon. Pamahaw pa dito, panihapon. Na yung hanggang taon. Wala, hintak ito matausan. Wala na nagasto. Amen. Praise the Lord. So do not turn away from it. Focus. Bring the word of God with you. Wherever you go, whatever circumstances, whatever situation, bring the promise. Bring the word of God. Sige, ma'am. Hindi lang pipira. Bukatan, bilin. Kaya kalisod na compromise sa kalimutan, bilin lang. Kaya wala bitay bumat yung nato. Wala kita pastora, wala. Yan na may kaya nakita pa si Lord. Tawag si Lord. The eyes of the Lord is looking and He is searching. Maray sa Old Testament, He is searching everything. Those who will worship Him. Diba? Dali mo kung asa. Masalaan sa Old Testament mga iso. So, ito na sa sunod. So, do not turn away from Him. Ang ikaw pa, study the Word of God. And His promise is word na balik ko. Ang ikalima is meditate on it day and night. No? Ang four pa. Study the Word of God lagi ang four. So, and His promises. Study the Word of God and His promises. Time's up. Palitan, guys, scroll ko sa Facebook 1 hour. Hindi, pwede ba yun ko lang eh. 30 minutes ko mag-scroll. Uy, nanak ko ngayon soon! 30 minutes ko magtanaw sa akong upan. Sa akong dashboard. Tanaw sa akong mga posts na natin. Himo man ko ang alarm. After 30 minutes, mutingog na ako. Oops! Time to pray na. Time to study the Word of God na. Ilana na it's just a matter of prioritizing. Tamang kayo lang
naka naman dahil mo talaga na tulgan mataan. Tulgan mataan. Wala na ito. Kakalimutan sa sulit sa Ecclesiastes, there is time for everything. Na ay oras ng matang panahon. Ay oras pagkatulog. Sa hindi na kamutulog. Kaya sige na ang cellphone. Alauna na, alas 2 na. Nadaon pa nga itong physical na aspeto, nadaon pa nga itong spiritual na daon tayo, no? Wala ka na nakapray, wala ni mo na atiman, wala ka na nakatuon sa pulong siguro. Nadaon na yung spiritual na aspect, nadaon pa yung physical na aspect, wala ka na itulog pa, o wala ka na itulog na, kaya nagsigira ka ka. I no wonder na makabungol o makabungol. Makabungol, di ba? Tawagan gani. Di na makadugog. Makabungol, yun. Makabungol. Uya ka na. Imo stress. Sagot ka. Di mo gani ka mo. Ganito si wala din siya kasabot. Makabungol yan. So you see, kaning mga kaibang hanyang sa kalimutan ito. Half truth, you know, half lies. Makatabang, katumatan. Hello. Dito sa ito na, no? Praise the Lord. Naganda ito. So, muna siya ikaupat. We have to study the Word of God and His promises. Nakakatay mga saan sa Diyos nagikaptan. That's why ang atong prayer, murag ka ng mala as in mechanical kayo kay wala man tayo pang we cannot claim the promises of God kay wala man kay balon say okay promise ni Lord say sa atin Lord when we pray kita niya ra na magkapuyan nanta kay malaman kayo kay wala siya kada bitaw dili siya colorful lang natong prayer life kay wala tay gikaptan ng mga saay sa Dios wala tay gikaptan ng mga pulong sa Dios na pwede na to Lord di ba ingon ka Lord nga you will never leave me nor forsake me kung wala ka na ka di ba Lord ingon ka mga gamit na to back to God ang iyang pulong ang iyang mga saan dili mo sa ingon nga mga over si Lord sa iyang mga promises pero kada bang for the sake of kada bitang intimate relationship nga makaistorya ka direkta sa makaistorya po direkta si Lord sa inyo Lord nalimot ang saan ka tinuon naman sa akin pero ano sa dito na pang ligosa usa ang atong prayer dili inana ka colorful ka dili inana ka exciting kayo ang atong prayer life kay wala lagi ta di ta claim sa pulong sa Ginoo sa ako pa pag-claim sa pulong sa Ginoo kung wala tayo gipang kaptan gipang memorize meditate it day and night meaning you have to consider it you have to ponder it you have to memorize meditation na diba when it comes to meditation you have to consider you have to ponder you have to think of it over and over and over again na siya may suon think it over and over again dahil may ka nga bitaw 2,000 years ago di ba? Pag-reminded din ka bitaw kung permiro ako nangalagad sa Ginoo bitaw katong gikan ko atlaw nga nagdawat ko pag Ginoo grabe ito aso-aso na ma-reminded dahil ka ngayon so then you have to go up because you have that you have that meditation day and night una-una nimo unsay mga resulta sa pulong sa Dios nga gi-apply nimo sa imong kinabuhi mo na siya ikalima na siya ang ikauno una ni siya apply it as your lifestyle so ang ikalima is meditate it day and night dahil ang ikauno, last but not the least, apply it. Lisod po kung hindi mo i-apply. No? Dapat i-apply to see whether it will result. Ano makita mo? Kay challenge mo ni Lord ano makita mo? Na si Lord hindi lang basta-basta na challenge. Hindi lang siya basta-basta na saan. Iyang gatuman ang iyang saan. Dili susama sa tao na magsaad nga dili ko tumano. Kapag sa
ako lang i-hold na ko itong akong buwan ha. Uspan lang to, ayaw lang to, ayaw lang to. Utrumon sa tao ang iyang saan. Diba nagsabot ang ngayon namin, ay lang, once a year lang po magbayad. No? Lahi si Lord. That's why we need to apply it aron makita. We need to believe it in order to see the result. No? Ano makita ang resulta? Wala na, aron na sa pamuhat na ito kayo sulong pagpangalagan o pagpangwali, pag-reach out sa kalibutan, dili na siya lisod, mga igsoon, because in all aspect, kaya na po inoon. Kaya, bilitong sa financial, diligin mo kayo ng mga nakakalibutan nga, lagi mga poor, mana sila. Ayun ang mga membro, mga fisherman ra, mga kuwan ra. No? Mga poor mana sila. Sa among bundok kay, siya na among bundok, kaya mga lutor. Pero natin member diri, tanawa. Naatay member diri nga, niyang pamilya, yung igsoon doktor, yung sa kaigsoon, manager sa kaning PNP, yung igsoon. Tanawa. Yan siya nurse, na kuya sa kaigsoon, maestra. No? Pero humble kayo siya. Humble kayo siya may igsoon. We need to remain humble. As we grow and prosper in all things, we have to remember na in the sight of God, we bow down and humble ourselves. Delikado po kayo ang temptation na natubrag. Ngunit delikado kayo may isun. But we have to remain humble in the sight of God. Sili, ang mga testing, usay mga isun, sa gamay na testing, usay kita pa kapasal. How much more na lang ka sa mga testing? Mag-isog ka pasal, kaya sa gamay ng mga testing. Dali. Diba? Palitan isun ko at ang 5 mil, you cannot even offer 5 pesos or 10 pesos. Diba? Pinabay 10% sa 5,000. No? No? Panalitan kong inuna na, ano sa ako pag-ino? Dili ka mo ako sa 10,000, 20,000 ka sweldo. Kung sa 5,000 lang gamit na aling kakapyan. Ano pa na yung sa puno sa gila? He that is faithful in less is faithful in much. He that is faithful in much is faithful in less, faithful in less, faithful in much. Kung kapilan ka sa mga kagamay, kapilan sa kasamagay. Kaya awan sa gamay magsugod. Tanaragod, yan sa gamay magsugod ang faithfulness, ang sukod sa faithfulness. Kung faithful ka sa gamay, faithful ka sa gamay. Do not expect na mag-prosper ka mo, ikaw na tanong. Mag-expect ka, ani, harvest? Hello? Kasi ka expect na harvest? Ikaw wala nagtanong. Giving is sowing. Grabe ang mga principle ni Lord. Giving is sowing. Kung yung mag-expect kong harvest, wala ko nagsaw, wala ko nagtanong. Alam mo na hindi ko tingnan mo yung sunod, hindi ka prosper. Hindi ka prosper in all aspect. No? Ang follow naman ang tanan. Just be faithful. Everything will follow. 4 aspect will follow. Financial, spiritual, material, physical. Ano? Kita may sobra kita nabalo sa may tabok sa unahan. We do not know what the future holds, but we know who holds the future. Diba? So, whatever, kung bisan mo sa atong imo, hindi ang kalibutan, as long as it glorifies the Lord. Yan ito, mga plano, makakabalin si Lord. Ano na sa planning strategy. Adi, mag-negosyo ko. Kung yan, dili lang yapon, dili mo so, dali mo negosyo kay, wala ka naman sinunggi si Lord. Kasi sinunggi si Lord. Sige first, that's only one. Pero, naapaginain ng principle na, aside na lang sige first, the kingdom of God, and ito nga, according, my God shall supply, Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your needs according, una ay according, ano ka, period, my
God shall supply all my needs. Supply the needs, tanan ako this. Na may supply according. We need to pasilungan yun. Pasilungan yun, ganun na ang Ginoo. Tistingan lagi, sumura lagi. Yun na challenge ni Lord, no? Tistingan na natin. Kaya we cannot reach out the world. We cannot reach out the world. Kaya ikaw agad kaya hapoy gamito ni Lord. O, kanang imong financial na aspeto, gamito. Kanang imong lawas, physical, gamito. Ikaw agad kaya hapoy gamito ni Lord. Just be faithful in all aspects so that you will prosper and you will succeed in your Christian journey, Christian life journey. Amen. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, our Lord. Imong pasinabi ka, Lord, sa aming sa kinabuhi, Lord.